glad. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. The peace of God surpasses all that I can understand. It keeps my heart and mind secure in Jesus' loving hand. When all around me falls apart and fear consumes my soul, sweet thoughts of peace assure my heart that God is in control. When every breath conceals a sigh and unshed tears increase, I cry out from this desert land, imploring God for peace. He answers me with gentle words to comfort and to shade. Let not your heart be troubled, child, nor let it be afraid. When evening casts its shadowed fears that haunt me through the night, the peace of God envelops me, and darkness yields to light. Though smiles may mask my brooding doubts, while Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Hope Meeting. Maraming salamat po sa Panginoon sa pag-iingat sa atin sa maghapong ito, sa kalakasan po at paggabay niya. Sa gabi pong ito, magsama-sama po tayo muli na may kagalakan ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. At mapakinig po tayo ng testimony ng isa nating kapatid kung paano po niya naranasan ang habag at biyaya ng Panginoon. At syempre po, higit sa lahat, yung makapakinig po tayo ng kapahayagan ng aral at mga katotohanan mula po sa Biblia. Nagpapasalamat din po tayo sa bawat isa na wala po sawang nagpapasa ng link sa ating pong mga mahal sa buhay, kaibigan, katrabaho, upang marami po ang makapakinig at maabot ng gawain ito.
At syempre po, in-encourage din po namin na bisitahin niyo po ang ating FB group, ang C for Hope Meetings, kung nais pong muling balikan at muling pakinggan ang ating mga tapos na gawain. At kung hindi pa po kayo kabilang sa ating grupo na ito, mag-join lamang po kayo. Paalala po mamaya, pagkatapos po ng mensahe, meron po tayong breakout session. Pagbasa po mula sa aklat ng Hebreo, Kabanata 6, mga talata 18 hanggang 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Ngayon po, tinatawagan ko ang atin pong Kuya Lito para po sa kanyang pagbati. Magandang gabi po sa bawat isa. Maraming salamat po sa patuloy na pakikibahagi, pakikiisa sa gawain na ito. Sa kabila po ng kapaguran, galing sa trabaho, mga hamon sa ating mga buhay. Sa habag at biyaya ng Panginoon ay magkakasama po tayo ngayong gabi. Welcome po sa ating virtual Hope Meeting. Pagbati po mula sa C4 Missions Department. At nagpapasalamat po tayo sa ating Diyos at sa ating mga tagapangunang elders, tech support, mga partner churches sa ECC, Ambulong at dito po sa C4. Sa iba't ibang kaparaanan na nakakasama sa ministeryong ito ng paghahatid ng tunay at tiyak na pag-asa mula sa Diyos at sa kanyang mga salita. Ngayong gabi, hangad ko po na patuloy na makasumpong ng katatagan, kalakasan, kagalakan at malinaw na mensahe ng pag-asa ang bawat isa sa ating pagsama-sama ngayong gabi. Maraming salamat po. Thank you, Kuya Lito, sa iyong pagbati. At sa pagkakataon pong ito, nais ko pong ibahagi kung ano po ba ang Hope Meeting. Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Ang Hope po ay stands for Household, Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C4 Hope Meeting po ay naglalayo na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Pangalawa po, may bahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon at layunin po na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Sama-sama po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Ikaw ang Maghari. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay.
Amen. Ngayon naman po, pakinggan po natin ang patotoo ng isa nating kabataan. Kabilang po siya sa Rohi from C4, ate pong kapatid Juliana Millares. At susunod po ito ng handog na awitin ni Kuya Lemuel. Magandang araw po sa bawat isa. Ako po si Juliana Millares mula sa Rangers of Hope and Inspiration na anak ni Joel and Jeremy Millares. Bago po ako makakilala sa Panginoon, palagi ko pong binabaliwala ang salita ng Diyos na tila ba'y nabaspasok lamang sa aking isipan ang mga sermon ni na pastor at sumisimba ako na walang nauunawaan sa binibigkas ng mga mensahero at kinakailangan pang utusan na magbasa ng Biblia. Namulat po ako sa katotohanan nang ginamit ng Panginoon ang aking mga kaklase. Minsan ay may lumapit sa akin at nagsabing, akala ko ba Kristiyano ka? Bakit ka ganyan? Wika ng aking kamag-aral. At dahil sa pangyayaring ito, bigla akong nagising sa katotohanan na ako pala ay malayo sa piling ng Panginoon. Bagamat ako ay pala taong kalasimba. Magmula noon, unti-unti akong naging seryoso sa buhay pananampalataya sa ating Diyos. Salamat sa Panginoon dahil may mga ginamit siyang sitwasyon at mga tao upang ako'y mas lalong mapalapit sa Kanya at magsilbing gabay sa aking buhay. Ako ay nagpupulit nagpapasalamat sa Panginoong Hesus dahil ipinamalas niya sa aking buhay ang Kanyang kadakilaan bilang Panginoong Diyos. At minulat niya ako sa katotohanan ako ay maruming basahan lamang sa Kanyang harapan. At natutunan kong naligtas ako na hindi sa pamamagitan ng aking sariling pamantayan, kundi sa kalooban lamang ng Panginoong Hesus. Na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, ngunit ang tiyak na kaligtasan ay maaaring magpunga sa mabubuting gawa. Sa kasalukuyan, dahil sa biyaya ng Panginoon ako rin ay nakakasama sa iba't ibang ministeryo kahit ako'y baguhan pa lamang. Mayroon din po akong SBC o Small Biblical Communities na kinabibilangan. At marami pa rin mga bagay na kinakailangan na baguhin sa akin at patid kong patuloy akong tutulungan ng Panginoong Diyos at patuloy ang pagkilos niya sa aking buhay. At naway maging kagamit-gamit ang aking buhay sa Kanyang ikalulugod lamang. At sa biyaya ng Panginoon, ako'y patuloy niyang nililinis. Maraming salamat po at sa Diyos ang lahat ng pagpupulong. Kailan pa man ikaw ang aasahan, kailan pa man ikaw ang siyang lakas, ang tanging tanggulan, anuman ang dumaan, apoy na siyang ilaw sa landas. Panatag ka sa puso kong lumbay, liwanag ka sa kawalang kulay, tanging hangin sa dagat ng buhay, katapatan mo sa'kin, wala nang papantay. Nariyan ka, bagamat nagkukulang ako, nariyan ka sa sangandaang kinapapatiran ko kailanman. O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman, buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapahamakan, dakila ka, O Diyos, kailan pa man.
sa puso kong lumbay. Liwanag ka sa kawalang kulay, tanging hangin sa dagat ng buhay. Katapatan mo sa'kin, wala nang papantay. Nariyan ka, bagamat nagkukulang ako. Nariyan ka sa sangandaang kinapapatiran ko. Kailanman, o Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman, buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapahamakan. Dakila ka, o Diyos, kailan pa man. Kailanman, o Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman, buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapahamakan. Dakila ka, o Diyos, kailan pa man. Kailan pa man, o Diyos, kailan pa man. Jesus, dakila ka. Amen. Tunay na ang Diyos ay dakila magpakailan pa man. Salamat po sa buhay ng ating Rohi Juliana. Malaki po ang hamon bilang isang mga kabataan sa panahon po natin ngayon. Salamat sa kampagpala sa ating komunidad ng C4. At ganoon din po sa buhay ng ating Kuya Lembel sa kanyang patuloy na paglilingkod sa pamamagitan ng pag-awit. At yun po, pakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon na ihalid po ng ating kapatid, Brother Raymar Picayo. Magandang gabi po sa bawat isa. Kagalakan po na muli tayo ay magkasama-sama kahit virtual. Una po, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil ang gawain ito ay nagpapatuloy dahil sa biyaya niya. Yan, salamat po sa inyong patuloy na pag-join maging sa ating mga panauhin ngayong gabi. Magandang gabi po. Maraming salamat Ranger JM sa iyong patotoo na tunay na ang Diyos ang kikilos sa ating buhay. Tunay na kanyang mga tupay kanyang gigisingin. Tayo ay kanyang itutuwid at paalalahanan. Gamit ang kanyang mga salita, gagamit din siya ng mga tao o mga sitwasyon para tayo ay turuan at ibalik sa landas na nais niyang tahakin natin. At salamat din Kuya Lem sa iyong inawit, isa sa paborito kong awitin, kailan pa man. Ano man ang ating pinagdaraanan sa buhay na ito, kahit gaano pa kahirap at tila walang kapag-asa, si Jesus lamang po ang ating pag-asa. Bibiguin tayo ng ating kapwa-tao, bibiguin tayo ng sistema ng mundong ito. Ngunit kailanman tayo ay hindi bibiguin ng Diyos. Tiyak ang kanyang pangako at ito ay tiyak na maasahan kailanman ay hindi po tayo bibiguin. Yan. Bago po tayo magpatuloy ay samahan niyo po muna akong manalangin. Atin pong itutulog ang ating mga kapatid na nagpaabot ng kanilang mga kahilingan sa panalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin, tayo po ay manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na kami po ay inyo pong binigyan ng desire na makabahagi sa gawain ito.
Dalangin namin, Panginoon, na kayo nga po patuloy na kumilos sa puso ng bawat isa sa gabing ito sa pag-aaral ng inyong mga salita, na patuloy namin itong maunawaan at masunod sa aming mga buhay. Dalangin din namin ang mga kapatid namin na dumadaan sa karamdaman. Namin pong inilalapit si Kuya Rex, ang patuloy niyong pagpapagaling sa kanya. Patuloy na kayo nga po sasama sa kanya maging sa mga therapy at gamutan na ginagawa sa kanya. Dalangin po namin ang patuloy na pagbuti ng kanyang pakiramdam. At kayo nga po sasama sa kanyang mga gawain na walang ibang maitanghal kundi kayo. At kayo nga po patuloy na magbibigay sa kanya ng tapang, lalo na po sa hamon na kanyang kinakaharap ngayon. Amin pong dinadalangin din maging ang kanyang buong sambahayan ang patuloy niyong pagpapala sa kanila. Amin pong dinadalangin din si Ate Emily Bautista. Dalangin po namin ang patuloy na pag-asa. Nawa po'y patuloy na siya po ay tumingin sa inyong kapangyarihan, sa inyong kadakilaan. Patuloy na kumilos ka sa kanyang buhay. Patuloy nawa na ang pag-asa niya ay nasa inyo lamang. Kaya nga po kumilos maging sa kanyang buong sambahayan na kayo ay kanilang kilalanin at kayo maging Diyos nila, Panginoon. Kaya nga po ang sasama sa kanyang gamutan at kaya nga po magpapagaling sa kanyang karamdaman. Amin pong nilalapit din ang anak ni Ariel na si Nathan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil hindi na po siya nilalagnat. At ngayon daw po ay nakakakain na rin po ng ayos. Salamat din po, Panginoon, dahil hindi po siya na-admit. Dalangin po namin na nawa po ay mag-normal na po yung platelets niya. At nawa po bukas pagbalik nila ng ospital ay maayos na ito. Dalangin namin din yung doktor na tumitingin ay patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan. Dalangin din namin ng batang ito ang lubusan niyang kagalingan, Panginoon. Amin pong dinadalangin din ang natapos na eleksyon. Nagpapasalamat kami sa natapos na eleksyon doon sa ibang bansa, particular po sa USA. Amin pong idinadalangin ng patuloy niyong pangunguna sa bansang ito. At lalo na po sa elected president na si Donald Trump. Amin pong dinadalangin ng pagsama niyo sa kanyang pamumuno. Kayo nawa po ang patuloy na magbigay sa kanya ng karunungan at banal na pagkatakot sa inyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang patuloy na kapayapaan at kaaliwan sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo. Dalangin po namin ang pagsama nyo sa kanilang pagbangon mula sa trahedyang ito. At nawa po, Panginoon, ay magbunsod ito sa kanila na lalo pa kayong kilalanin at maging Diyos nila, Panginoon. Kaya nga po sasama sa kanila, Panginoon, at ang pag-asa nawa ay masumpungan sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, salamat po sa inyo. At ngayong gabi po, sa patuloy na ating pag-aaral, nagpapatuloy po yung tema natin sa taong ito. Yan, patuloy po nating tinatalakay, focusing on Christ's call and Christ's assurance for the church. Yan. Yung pong ating dakilang pastol ay ibinuhos niya yung kanyang masaganang biyaya sa kanyang kawan. Siya ay tumatawag at kanyang tinatawag ang kanyang mga tupa na mamuhay ayon sa biyaya at hindi sa kanilang sariling gawa. Sa gabing ito, meron po tayong katanungan, kagaya po na nakaugalian. Yan. Meron po tayong tanong na ating pagbubulayan sa gabing ito. Una po, nauunawaan ba talaga natin ang ating dating kalalagayang isinumpa? Ito yung tayo ay dating alipin, tayo ay nasa isang kalunos-lunos na kalalagayan. Ito yung panahon na wala tayong kapag-asa at tayong lahat ay paparusahan magpasawalang hanggan. Ito po ba ay talagang nauunawaan natin yung ating katatayuang isinumpa? Pangalawa pong tanong, nakita ba talaga natin ang biyaya ng Diyos mula sa ating isinumpang kalalagayan? Marahil marami sa atin ay nadinig na ito at alam na natin ang kasagutan sa mga tanong na ito. Pero ang tanong ay sa ating mga personal na pamumuhay bilang nabiyayaan. Namumuhay ba talaga tayo sa biyaya o hanggang ngayon tayo ay namumuhay pa din na parang isinumpa? Yan po yung dalawang tanong na ating pagbubulayan sa gabing ito. At sa ating pag-aaral ay patuloy tayong ito'y mauunawaan. Ang topic po sa gabing ito ay pinamagatan kong From Course to Grace. Mula sa isinumpang kalalagayan patungo
sa biyaya. Yan. Living in grace, hope of the redeemed. Yan. Tayo ay nabubuhay lamang sa biyaya at ito yung tanging pag-asa natin, tayo na kanyang mga tinubos. Para po sa ating mga bisita, maging sa regular na nating nakakasama at sa mga, bawat isa na naririto po ngayon. Bago po yung sumpa ay ating tingnan yung perpektong pagkalalang ng Diyos sa kanyang nilikha. Yan, atin po muna nating tingnan yung ating katatayuan. Ang tao na espesyal at higit sa lahat ng kanyang nilikha ay sapat sa lahat ng pangangailangan nito bago pa siya likhain. Opo, wala na pong mahihiling ang isang tao nung ito ay lalangin. Ito yung hayahay na buhay. Sagana sa lahat ng bagay at sapat para siya mabuhay. Isang lugar na paraiso ang halamanan ng Eden. At sa katunayan, ang tao ay kanyang ginawang tagapamahala sa lahat ng kanyang nilikha. At sa katunayan din po, tao ang nagbigay ng pangalan o tawag sa mga nilalang ng Diyos gaya ng mga hayop, mga halaman, at maliwanag din po ang utos sa tao sa mga bagay na dapat niyang gawin at hindi dapat gawin. Sa makatuwid, walang pagkukulang ang Diyos sa tao. Maliwanag ang kanyang mga utos, gaya na lamang ng talatang ito ating pumatutunghayan sa Genesis 2:17. Yan, sabi diyan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Yan, napakaliwanag po ng utos ni Yahweh. Imagine mga kapatid, sa isa lang ang ipinagbawal ni Yahweh. Maliwanag sa talata ang utos ni Yahweh. Bago pa ang talatang ito, sabi ni Yahweh, ang lahat ng bungang kahoy ay maaari niyang kainin, maliban lang sa isa. Hindi madamot at hindi nagkulang ang Diyos sa tao. Sapat ang kanyang biyaya. Ngunit dahil ang tao ay natukso, siya ay naghangad na maging pawang kapantay ng Diyos. Gaya nung sabi ng Ahas, siya ay napatangay sa kanyang maling kaisipan at maling damdamin. Dahil dito, tahasan niyang nilabag ang maliwanag na utos sa kanya ni Yahweh. At ito ang nabunsod sa kanya upang siya ay isumpa ng Diyos na banal. Maaring sa pananaw ng iba o sa pananaw natin, para yun lang, kumain lang ng bungang ipinagbabawal ay parang napakabigat naman ng parusa agad ng Diyos. Isinumpa ng Diyos ang tao dahil dun sa pagsuway na iyon. Para bang napakababaw naman ng Diyos upang siya ay magalit ng ganoon. Opo, sa pananaw nating mga tao, maliit na bagay na pagsuway. Hindi natin nakikita ang bigat ng paglabag. Ito ay napakaliwanag na tahasang pagsuway sa utos ng banal na Diyos. Diyos na siyang may lalang sa taong ito na nagmula lamang sa alikabok. Binigyan ng buhay, hiningihan lamang ni Yahweh, kaya nagkaroon ng buhay. Ang lakas ng loob na labagin ang kanyang manlalalang. At dahil dito siya nga ay isinumpa. Yan. Ganun po kabigat ang tao, ang kasalanan ng tao. Yan. Ating puntunghayan yung unang bahagi, yung course o yung sumpa. Yan. Dahil una po bahagi diyan, unang puntos, dahil sa pagsuway. Kaya isinumpa, mula nang ang tao ay magkasala, siya ay isinumpa ng Diyos dahil sa kanyang pagsuway. At ito ang hatol ng Diyos sa tao. Ating pong tingnan yung naging kahatulan sa Genesis 3:14 hanggang 21. Sabi po diyan, at sinabi ng Panginoong Yahweh sa Ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya, lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw.
Sa babae naman itong sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, papasakop ka sa kanya at siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinumpa ko ang lupa at hirap, sa hirap ng pagbubungkal pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa ay iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Yan, dito po nag-umpisa ang lahat. Ng tao ay mahulog sa kasalanan, sa pamamagitan ng isang tao, tayo ay isinumpa. Sa talata, makikita din po natin ang sumpang iginawad ni Yahweh sa ahas, sa babae at sa lalaki. Dahil sa pagsuway, ay makikita din natin sa talata kung papaano tutubusin ni Yahweh ang tao buhat sa sumpang iginawad sa kanila. Mayroong anino ng pagtubos at ito ay dahil sa kanyang mayamang pag-ibig at ito ay para sa kanyang kaluwalhatian lamang. Pangalawa pong bahagi ating titingnan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Ating putunghayan yung sinasabi sa Roma 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sinabi po sa Roma 3:23, ang lahat po ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At ano ba yung kamatayang tinutukoy dito? Hindi lang ito physical death, kundi spiritual death ang tinutukoy dito. Mula nung magkasala ang tao ay napahiwalay sa Diyos. Siya po ay patay spiritually, totally depraved. Wala tayong kakayanan na piliin ng Diyos at mga bagay ukol sa Diyos, sabi sa Roma 3:10. Para tayong living dead. Yun po yung katulad natin. Buhay nga tayo physical, pero patay ang ating mga espiritu. Dahil sa sumpa ng kasalanan, tayo ay lubusang napahiwalay sa Diyos. Dahil po sa sumpa, tayo ay napawalay sa Diyos o yung pagkawalay sa Diyos. Isaiah 59 ito po sinasabi, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. At ang kasalanan ng tao ay hindi nag-uumpisa sa panahon na siya ay may malay na. Ang bangis ng sumpa ng kasalanan ay sa panahon na hindi pa man tayo ipinapanganak. Hindi pa tayo isinisilang, naroon na ang kasalanan at ang bawat ipinapanganak na sanggol ay may kasalanang mana o may kasalanan ng taglay o likas. Anong sabi ni David sa aklat ng mga awit, ating puntunghayan, awit 51:5. Sabi po diyan, ako'y masama na, buhat ng isilang, makasalanan na, nang ako'y iluwal. Yan yung sinabi ni David sa kanyang awit. Pagpapatunay na ang kasalanan ay minana ng sangkatauhan kahit nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina. Nandoon na ang kasalanan at hindi ito matatakasan dahil ito ay sumpa sa tao at ito ang kalunos-lunos niyang kalalagayan. Dahil po sa sumpa, ano po yung parusa? Ating pong matutunghayan, yung kamatayan at kaparusahang pangwalang hanggan. Ano po yung sinasabi sa Roma 6:23? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ang Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, siya'y banal. Wala siyang anumang batik ng kasalanan at siya ay ganap. Siya po ay lubos na napopot sa kasalanan at sa makasalanan. Dahil dito mabigat ang parusang gawad sa nasabing paglabag at ito ay kamatayan. At dahil dito, ang bawat tao ay sentensyado na. Opo,
Guilty po tayong lahat sa harap ng Diyos. Anong sabi sa Hebreo 9:27? Itinakda sa mga taong minsan lamang mamatay at ang pagkatapos ay ang paghuhukom. Lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. Haharap tayo sa isang makatarungang hukom. At ang hukom na ito ay hindi katulad ng tao na maaari nating suhulan. Ang makasalanan ay kanyang parurusahan, hindi magmimintis. Ano ang ating magagawa para makaligtas sa poot ng Diyos? Marami pong mga tao ganito mag-isip na mabuti ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mapagpatawad at punong-puno ng pag-ibig. Hindi niya hayaang ang tao ay mapahamak at mapunta sa impyerno. At yun po ang maling akala ng tao. Oo, totoo po na ang lahat ng katangian na aking binanggit ay taglay ng Diyos na ito. Ngunit nakalimutan ng tao na ang Diyos ding ito ay makatarungang hukom. Ano ang maliwanag na sinasabi sa Biblia? Maliwanag tayong lahat ay hukuman. Atin pong tingnan yung sinasabi sa Mateo 25, verse 33 and 34 at 41. Yan. Sabi po dyan, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kahit sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Atin pong tingnan yung 41. Ano po sabi doon? Ito naman po, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa. Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na di mamamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Yan. Maliwanag ang sinasabi sa talata. Hindi lahat ay papasok sa langit. Mayroong tiyak na mapapahamak at mapupunta sa impyerno. At hindi nagbibiro ang Diyos. Hindi po nagbibiro ang hari. Kapag ang hari ay nagsalita, kailanman po ay hindi ito mababali. Ito ay tiyak niyang isa sa katuparan. Ngayon, ano ang magagawa ng tao? Meron namang mga tao ganito mag-isip. Okay naman daw sila. Okay naman daw sila kay Lord. Na sila daw naman ay mabait, na wala silang inaagrabyadong tao, mas mabait daw naman sila kaysa iba. Ito pa ang kalalimitang linyahan ng marami, na hindi daw sila nakakalimot sa Diyos. At sa kanilang pananaw at pamantayan sila ipapasa sa Diyos at sila ay makakapasok sa langit. Dahil sa mga ito, ngunit isauli itong malaking pagkakamali, pamumuhay sa maling akala, mga kapatid. Mga kapatid, dahil sa ating kalunos-lunos na kalalagayan, wala tayong kakayanan na iligtas ang ating mga sarili. Kahit pa yung mga inaakala nating wari, papasa sa pamantayan ng Diyos, ay hindi kailanman uubra sa Diyos na banal. Anong sabi sa kanyang mga salita sa aklat ng Isaiah 64:6? Sabi doon, ang mabubuting gawa natin ay maruming basahan sa harap ng Diyos. At sabi po sa Roma 3:23, at alam na natin yan, maaaring kabisado na natin ito. Sabi po doon, at palagi natin itong naririnig. At ngayon pong gabi talagang ididiin ko sa gabing ito na walang-wala. Sino man sa atin ay walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kahit ano pa po ang ating ipinagmamalaking kabutihan o palagay sa ating sarili na okay naman o matino ka naman, ay kahit kailan hindi iyon ang magiging pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan ng Diyos kailanman po ay hindi po natin kayang abutin. Ito po yung kalunos-lunos na kalalagayan natin dahil sa kanyang kalalagayang isinumpa. Ito po yung kalalagayan ng tao. Kalunos-lunos. Paano na yan? Ano po ang ating gagawin? Ano ang inyong gagawin kapag ikaw ay namatay ngayon at haharap sa hukuman ng Diyos? Ano po yung ating may pagmamalaki? Ano po yung ating isasagot sa Diyos? Ang sagot po ay wala.
wala po tayong may pagmamalaki. Dahil sa ang tao ay walang kakayanang iligtas ang sarili, dumating ang dakilang biyaya ng Diyos sa sangkatauhan para sa kanyang mga tinubos. At ito na po yung pangalawang bahagi, yung grace o biyaya. Yan. Una, ating tingnan yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Very popular verse at gamit na gamit ng marami. Ang tanong lang ay gaano ito naging makabuluhan sa iyo, itong talatang ito. May dating ba talaga sa atin ang talatang ito? O pangkaraniwan na lang na memory verse natin, yung John 3:16. Na kung saan inihayag ng Diyos ang kanyang dakilang biyaya sa atin, ang kanyang wagas na pag-ibig. Ibinuhos niya ang kanyang biyaya sa kanyang mga tinubos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. At ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And that is grace. Yan, napakaliwanag po na sinasabi diyan sa talatang yan. Siya mismo ang gumawa ng paraan para ang tao ay maligtas sa tiyak na kaparusahan na bunga ng sumpa. Iniligtas tayo sa kanyang poot. Ito ba ay dahil tayo ay likas na mabait, kaya ginawa ito ng Diyos? Hindi po. Dahil ito po ay sa kapasyahan ng Diyos. Ito po yung pangalawang bahagi na ating titingnan. Ito ay sarili niyang kagustuhan at walang sino man o anumang dahilan patungkol sa tao. Kaya niya ginawa ito. Isang bagay ang maliwanag dahil sa kanyang wagas na pag-ibig at para sa kanyang kaluwalhatian. Merong nagsasabi, kaya ako naligtas dahil pinili ko ang Diyos. Yan. Tinanggap daw niya ang Diyos sa kanyang buhay na para bang dahil sa kanyang pagpili sa Diyos, siya ay nagkaroon ng kaligtasan. Nagkakamali po tayo sa ganong kaisipan. Wala po tayong bahagi sa ating kaligtasan. Ano po ang sabi sa Efeso 2, verse 4 and 5 at saka 8 to 9. Ating po tingnan. Sinabi po diyan, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Yan, ito naman po sinasabi sa 8 and 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki. Walang maipagmamalaki ang sinuman. Yan, napakaliwanag po ng sinasabi diyan sa talatang iyan. Maliwanag po sa talata na ang tao sa kanyang likas na kalalagayan na makasalanan, tayo'y mga patay. At ang mga patay kailanman ay walang kakayanang piliin ang Diyos, gaya na sinasabi sa Roma 3:10. Dahil lamang sa kanyang habag at biyaya sa atin, tayo'y binigyan ng bagong buhay at wala tayong anumang bahagi dito. Hindi tayo iniligtas dahil mabait tayo o ano pa mang ating may pagmamalaki. Iniligtas tayo dahil iyon ang kanyang sariling pasya at walang sino man o anuman nag-udyok sa kanya na iyon ay gawin. Naligtas tayo, maliwanag sa talata, ito'y dahil sa kanyang kagandahang loob. Kagandahang loob lamang. Isa pang talata na magpapatibay sa katotohanan na ito, ating pong matutungayan sa Tito, chapter 3, verse 4 to 7. Ano po sinasabi diyan? Ngunit, nang mahayag ang kaputihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Yan. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Yan.
At ang biyayang kaloob na ito ay kaligtasang hindi mawawala. Yan. Yun po yung pangatlo na ating makikita. Meron naman nagsasabi na ang kaligtasan o ang biyayang kaloob na ito ay nawawala. Kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, ito ay maaaring mawala. Kaya ang basehan nila ng kaligtasan ay sa pamamagitan pa din ng iyong mga gawa o parang merito na kailangan pa ding pagtrabahuhan ng isang tao para matiyak ang kaloob na ito. Ngunit, anong sabi ng Biblia patungkol dito? Ano po sabi sa John 10:27 hanggang 30? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa at nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Ako at ang Ama ay isa. Tiniyak po ng Diyos na ang kanyang tunay na tupa ay hinding-hindi maaagaw ni numan. At kailanman sila'y may tiyak na kaligtasan dahil ang tunay na tupa ay hawak niya sa kanyang mga kamay. Sa papuntalata sa John 5:24. Yan, sabi diyan, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Yan. Dahil dati tayo ay mga sinumpa, hatulan at tiyak na paparusahan. Ngunit dahil kay Kristo, tayo ay may bagong katatayuan mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Gaya din po ng sinasabi sa unang Juan 5:12-13. Ano po sinasabi doon? Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Yan, napakadakila po ng ating Diyos at ang lahat ng ito'y dahil sa kilos ng Diyos. Ito po yung apat na ating titingnan. Ito po ay kilos ng Diyos. Maging yung ating pananampalataya, mga kapatid, ay mula sa Diyos. Gaya na lamang ng halimbawang ito, yung pananampalataya ni Lydia sa Gawa 16:13-14. Sabi diyan, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga Thyatira. Siya isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Yan, ating tingnan yung huli. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinapangaral ni Pablo. Yan, makikita po natin dyan sa talata na ang Diyos ang kumilos sa puso at isip ni Lydia. Upang ang salitang ipinapangaral ni Pablo ay kanyang panampalatayanan. Diyos po mismo ang kumikilos, dahil tayo nga po ay patay sa ating kalalagayan, wala tayong kainte-interes sa Diyos, wala tayong kainte-interes sa mga bagay na banal. Dahil tayo po ay makasalanan. Ngunit ginusto ng Diyos ay tayo ay tutugon. Kilos po ng Diyos. Kahit pa yung pusakal na kriminal, kapag ginusto ng Diyos na kanyang iligtas, ay kanyang ililigtas. Ano po? Wala po tayong dahilan para husgahan, yung isang tao, wala tayong karapatang husgahan na bakit iniligtas yun ng Diyos ay napakasamang tao. Ang lahat pong ito ay dahil sa biyaya at kagustuhan ng Diyos. Ililigtas niya ang sino man. Ililigtas niya ang kanyang mga tupa. Ano po?
Ang lahat ng ito ay dahil sa mayamang biyaya ng Diyos. Kaya ano ngayon ang magiging tugon natin? Atin pong tunghayan yung ating application sa gabing ito at hamon. Patuloy nating makita ang ating kalalagayang isinumpa na tayo ay laging nangangailangan ng awa ng Diyos na lumikha. Patuloy nating makita ang ating pangangailangan. Ito po yung laging binabanggit ni Kuya Roy, nung siya'y nabubuhay pa, yung gospel everyday ang kailangan natin. Pangalawa pong puntos, aminin. Pangalawang aplikasyon po, aminin na wala tayong magagawa para iligtas ang sarili. Tanging pag-asa lamang sa kanyang biyaya at natapos na gawa. Yan, gaya po ng idinidiin kanina, na hindi ito sa ating sariling gawa o mabubuting gawa, wala po tayong may pagmamalaki. Tanging ang pag-asa natin ay na kay Kristo Jesus lamang. Yun po, siya lamang po ang tanging daan ng kaligtasan. John 14:6. Pangatlo po at panghuli, at dito na po tayo magtatapos. Huling aplikasyon, mamuhay na tunay na nabiyayaan. Lumakad sa kanyang katwiran at kabanalan bawat araw. Nga po, ating patuloy tayong dumulog sa ating Diyos na tayo patuloy niyang kahabagahan at patuloy tayong umasa sa kanyang biyaya lamang. Magandang gabi po at awitin po natin ang ating response song. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taos-pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Manalangin po tayo. Aming Ama, tulungan niyo po kami na kami ay patuloy na mahamon sa inyong mga salita sa gabing ito. Patuloy na kumilos ka sa aming mga puso't isipan, sa aming mga buhay, na kami ay patuloy na magpakumbaba sa inyong harapan. Kilalanin na kami wala talagang magagawa
Wala kaming anuman na may pagmamalaki sa inyong harapan. Wala kaming anuman para kami maligtas, Panginoon. Kundi tanging ang pag-asa lamang sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan nyo nga kami na hindi kami madaya ng kaaway, hindi kami madaya ng paligid. Tulungan nyo nga kami, Panginoon, na patuloy itong maunawaan sa aming mga buhay. Na sa araw-araw na aming sa araw-araw ng aming buhay, dalangin namin na biyayaan nyo kami, na kami ay mamuhay na talagang nandun ang pagsunod namin sa inyo, Panginoon. Nabubuhay, hindi para sa aming sarili, kundi nabubuhay para sa inyo. Tulungan nyo nga kami, Panginoon, na yung kaligtasan na pinagkaloob nyo sa amin ay maging maliwanag, yung biyaya mo patuloy namin makita upang kami makapamuhay nang naayon sa inyong katwiran at kabanalan. Tulungan nyo nga kami, Panginoon, at patuloy na biyayaan. Maraming salamat po at nawa po patuloy namin makita ang aming pag-asa ay sa inyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa mensahe natin napakinggan sa gabing ito. Yan po. At ngayon po, kung meron po tayong pasalamat, pwede po tayo mag-raise hand or mag-unmute po or mag-chat po sa ating chat box. Salamat po sa mga kapatid po natin na nakibahagi po ngayon sa gabing ito. Nakasama natin sa ating Google Meet. Ganoon po sa mga kapatid po natin na tumutok po sa ating FB Live. Yan, kung wala na po, ay tayo po ay mag-open ng ating cam para po sa ating picture taking. Okay po, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you po sa bawat isa. See you po sa breakout session. Salamat po. Salamat. Salamat po. God bless po.